Babaguhin po natin siya unti-unti. Kaya I suggest na maliban dito sa One Day Network Mastery, makapag-attend po talaga kayo ng switch on. Kasi yun pong continuation po nito na ma-shift. Just give me within a year time, you will become a new person. Magbabago po kayo ng kaya sabi ko nga ito, action na po natin gawin. Naging wake up call po sa Nina. Kasi paano ko nasusustain na maging masipag everyday? Paano ko nasusustain yung energy ko to? Ba't ko pala sinusolo? Minsan tinuturo ko rin sa mga ibang leaders ko, pero pa isa-isa. Kasi ba't hindi ko idamay lahat? Ba't hindi ko ipakita yung actual na work ethics ko? Ano yung dapat gawin, anong ganito? Para masusin at makita nyo mismo. Kasi ang technique ko, hinahati ko po yung isang araw, ginagawa kong 3. Yun ang isang sekreto, kaya hindi nakakapagod. Imagine mo 3 yung isang araw ko. Mamaya i-explain ko paano ko siya ginagawa. Dito sa shifting program, dito na po tayo. Gusto ko po, tulungan niyo po ako magbasa. Okay, pwede po ba basahin natin dito lang? Okay, 1, 2, 3, go! From living to empower thinking. Okay, in fairness po sa batch na to, mataas na po agad ang energy niyo. Kasi yung mga unang batch, yung unang babasa, ang baba pa ng, siguro, nagsipagkape kayo, no? Ang taas na din kasi ng energy, normally, iaakit ko pa yung energy niyo, eh. Okay, kaya from limiting belief to empowered thinking, marireplace niyo po yung lahat ng mga doubts niyo sa sarili niyo by doing things na maliliit na ma-achieve niyo. Kung hindi ka pa nagkakaroon ng direct at medyo nalolow moral ka na, baguhin mo goal mo. Kaysa ang goal mo ka-direct, ang goal mo ma-reject. Ang goal mo, ma-reject ng 10. Grabe naman yan kung hindi mo pa yung magawa. Diba? Ang tanong iba, paano kung ang goal ko 10, ma-reject may nag-join? Grabe naman kung malungkot ka pa, maganda na kami sumali. Diba? In short, kailangan nyo lang po, ang iba sa inyo, kung mababa tingin nyo sa sarili nyo, ay hindi ko po kayo sa masisisi kasi minsan kung gano'n ka na palaki ng magulang, lalo po yung mga sinaunang magulang, medyo confused din po kasi yung mga parents noon. Na meron, anak, huwag kang lumabas kasi may mga bisita. Di ba? Sobrang pang down yun sa emotion ng bata kasi ba't parang pinakaya ako? Magulo ang mga magulang noon kasi anak, bata pa lang, anak, pagkakain mong marami, tulog. Di ba? Nadaanan niyo po yun sa mga magulang ginagawa? Nung bata, pagkakain ng marami, papatulogin. Nung matanda ka na, kain ka ng marami, galit magulang. Nung pagkakain natutulog ka, batugan ka. Sino ba nagturo? Magulang. Diba? Tuturuan ka maglakad, nung nakatsera ka galit. Tama. Saan ka na naman galing? Magsalita ka, nung sumagot, sinampal. But always remember this. Sa mga kabataan, hindi ko na po alam kung saan ba ako lilingan. Kabataan. Sa mga kabataan ko, or sa may mga edad na rin, kung may mga sama pa po kayo ng loob sa magulang nyo, starting today, ikat nyo na po yun. Wala naman pong magulang na hindi niya po mahal ang anak niya. Lahat ng magulang, minahal niya ang anak niya sa pagkakaalam niya na klaseng pagmamahal. Tandaan nyo, ang mga magulang po natin, first time din po naging magulang. Hindi naman po yan maraming beses na naging magulang. Kaya, we need to forgive them kasi minahal din naman nila tayo. Now, may tatanong lang ako sa inyo. Kasi hindi mag-start ang changes sa life nyo kung ang dami nyo pong packages. Ang dami nyo sama ng loob, ang dami nyo ganito. Kaya, itatanggalin natin siya isa-isa. Ngayon, may tatanong muna ako sa inyo. Ano yung pinakamahirap, sinong pinakamahirap patawarin? Yung pinakagumawa sa'yo ng masama? Yung kaibigan mo na nag-traitor sa'yo? Yung kaaway mo? Sinong pinakamahirap patawarin? Ngayon, bago ko po yung sagutin, pa-silent mode mo na ng mga phone nyo. Para dire-diretso po tayo. Okay? Kasi sa susunod po, irarapon na natin yan. Okay. Ngayon, what if magtitimpla po ako ng pineapple juice? Yung pagtimpla ko ng pineapple juice, ginawa, tinimpla ko, kasi yung lasa, hindi masarap, asin na asin.
gusto ko ng panibagong masarap na pineapple juice. Nagtimpla ulit ako. Kung paano ako magtimpla nung una, inulit ko lang yung timpla ko ng pangalawa. Ano magiging lasa? Hindi, tama pa rin. Nagtimpla na naman ulit ako. Kasi gusto ko ng panibagong lasa. Pero inulit ko lang yung ginawa ko. Anong lasa ulit? Ulit-ulit ako ganun. Pero gusto ko ng ibang lasa. Pero paulit-ulit ang ginagawa ko. Same pa nalalabas sa akin. Anong tawag sa akin? Okay. Ano bang ibang tawag? Bobo. Ano ba? Okay, ito po yung tawag. Di ba nakakatawa? Di ba tinatawag natin bobo? Tanong ko sa bawat isa sa inyo, bakit yung sinaunang-una niyo pang pagkakamali hanggang ngayon, paulit-ulit mong iniiyakan pa rin? Anong tawag sa inyo? Now, we need to forgive ourselves kasi wala namang perfect na tao. We are living in a perfect world because of all the imperfections na meron dito. Yung lahat ng pagkakamali natin, yun ang nagpatibay sa atin. Yung lahat ng betrayal na nangyari sa atin, yun ang lalong nagpatatag sa buhay natin. Hindi naman magiging masarap ang ngiti mo, hindi naman masarap ang iyak mo. Hindi naman masarap yung pag-akit mo ng stage, papalakpakan ka kung madali lang pinagdaanan. We need to understand na kung meron tayong dapat i-forgive, it's us. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob ng kahit kanino, kasi they have their own journey. Lessons sila sa atin. Lahat ng nangyayari sa atin may purpose bakit siya nangyayari. Bakit siya dumaan, bakit siya nawala, bakit siya nagstay. May purpose po lahat ng yun. And for me, forgive nyo lahat ng tao mamaya pagkatapos po natin mag-usap. Kung kaya nyo i-text nyo. Kung kaya nyo i-call nyo. Sabihin nyo lang, pinapatawad nyo na, no string attached. Sabihin mo lang. Tapos move on ka na. Kung hindi mo naman gumagawa, then try sa isip mo lang. Kung yung tao may sama ka ng loob, wala na dito ngayon sa mundong to, sabihin mo na pinapatawad ka na. Kasi sabi nga, we need to forgive everyone. Not because they deserve to be forgiven, but you deserve a peace of mind. Tayo po ang lugi pag ang dami natin samahan. Clear? Yes. Okay, number 2. 1, 2, 3, go! Ito po, from breaking free from the loser's habit of alibis. Kahit anong rason nyo, meron ako dyan kayang itapat na 100 times na risk, way. Hindi ka totoong lagi kang late kasi traffic, late ka lang umalis. Hindi ipit ka sa pera, matagal ka lang nagsipag. Tama? Kasi yung bayarin mo, nababayaran mo rin naman eh. Late ka nga lang isang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Eh, ba't hindi mo kasi sipagan ng mas maaga? Ba't hindi mo sipagan ng taon para ngayon, ikaw pag advance na nagbabayan? Hindi ba kayo nagsasawa na lagi kayong gigit? Ako, sa akin dati nung nagre-rent ako ng condo, nakikiusap sa akin yung may-ari ng condo. Lim, Mr. Lim, baka pwedeng bayaran mo kami quarterly, huwag ng 1 year. Kasi pag nagbabayad ako ng January, lahat ng bills ko binabayaran ko ng 1 year. Kasi tinatamad ako dati nung wala pa akong mga tao, mga empleyado, sabi pupunta ka ng bayarin, ipila ka pa, nanginay ako ng oras. Eh kung bayaran mo ng buo, di isang beses ka lang nagbayad. Kaya yung sa akin yung nagre-rentan mo, nakikiusap kasi siguro nauubos nila agad. Babayaran ka ng January, baka February ubus na. Hindi mag-aantay sila, next year pa bago ulit ako magbayad. Kaya gusto nyo siguro quarterly para may natatanggap pa rin sila. Yun yung mga problema ko before. Na sana mabilis kayo magsawa sa nangyayari po sa inyo. Hanggang kailan tagapalakpak kayo? Kailan kayo papalakpakan? Hanggang kailan nakikisabay ka? Kailan naman ikaw naman yung may sumasabay sa'yo? Di ba masarap naman ang problema pang gasolina? Isang problema mo pang extra rice. Kailan mapupuno ng laman ng pagkain ng mga rep nyo? Sa mga haber, kadalasan may rep nga, hindi naman naka-on. Mas malala, iba ang nakalagay ng tubig. Maraming tubig. Nasaan yung abundance? Kahit man lang once a week, puno yung laman ng rep. Masarap man yung pagbukas mo.
Binukas mo sapatos. Binuwang cabinet yung rep. Ano ang kwento? Isa buhay ang sinabing abala. Na hindi po dapat puro lang pasalita-salita, hindi natin sinasukoy. Tapos, maging mabango ang hub nyo. Maging mabango ang bahay mo. Yung payaman. Di ba? Ikaw mismo, yung ilong mo hindi na naniniwala, yayaman ka eh. Di ba? Kaya yun sa akin na hindi kailangan maging bongga, hindi kailangan maraming pera para maramdaman ang pagiging buhay mayaman. Binisan mo lang, maging positive ka lang na tao, mas more on giving rather than receiving. Doon pa lang magbabago na buhay niya. Clear po ba tayo? Yes! Okay, kaya bawal lang excuses. Pag may pinapagawa, ang sagot, yes, apply, at gagawin lang. Kaya nga ako ruling ko na dapat lahat ng events, attendan nyo. A-attend po ba kayo sa launching? Yes! Marami ka po ba? Yes! Ilan kaya ang madadala mo sa launching? Diba? Baka-apply, meron akong isang bus. Diba, pagdating, driver pala ng bus. Isa lang yun pala dapat mag-visualize na. Mabilis gumana ang attraction nyo pag mas detalyado po kayo. Nakikita nyo mismo sino-sino sila. Kaya dapat nakikita nyo, aakit po ba kayo stage? Yes! Sino yung mga nag-talk sa atin nung sa sa Metro 10? Sino yung tatlong sharer? Tanya, sino pa? Apat pa pala, si Tita. Now, anong pwede? Dapat nakikita nyo rin na sharer ka. Anong suot mo, anong ikakwento mo, dapat gano'n ka-detalyado. Kasi nung ako po, nagsisimula dati, nakaupo dyan, tinitingnan mo yung katabi ko, tingnan mo yung kaliwa mo. Tingnan mo yung kanan mo. Kung sa likod mo, ang tawag dyan, kalaban din. In a nice way, competition is not bad as long as ginagamit mo siya in a positive way. Pangit ang competition pag, hindi naman yung totoong kumita, kambala. Yan, yung mga bita, pangit yan. Pero ang tumingin talaga ko, sinong pinakamagaling dyan, lalagpasan ko. Pag nakita ko yung magaling, bit niya training 5, susunod magbibit kita sa 10. Nakita ko hindi siya umuwi, hindi na uuwi. Nakita ko maaga siya mas aagahan. Ganun ako. Kaya tingnan niyo mabuti, dapat pagdating ng oras, ganitong training pa lang, ito pa lang, grupo mo na. Na ikaw na nagre-request outline, pwede po ba magde-training ako ng ODNM? Buong grupo ko lang. Ang tamang tanong ilan attendees gusto mo? Ganun dapat. Hindi yung iba. Pwede ka bang ma-invite sa training? Kaya lang, dapat Sabado, dapat alas 3, dapat ganito. Hindi, ikaw yung may kailangan. Ang pinakamasarap na tanong, pwede mo bang i-training grupo mo? Kaya lang kapila mo. Kasi paano ka tatanggihan? Nagigets niyo po? Kaya ako dati, pag sinabi, gagawin. Joseph, pagbalik namin, gusto ko 200 ang attendees mo, magte-training kami. Sagot ko, yes po. Dati naalala ko Bicol. Tatawagan ako alas 6 ng gabi. Kasi siguro feeling ko pag kulang na sila sa attendees, saka ako naaalala. Kasi Bicol Siyempre, ang iba private ko, mga taga Manila. Tatawagan ako niya ni Sir Jack. Joseph, sabi, yes sir, may training bukas sa company, bla bla bla. Sabi ko, congrats sir. Kaya lang, gusto ko kasama ka. Medyo mo alas 6 ng gabi. Anong sagot ko? Yes, apply. Sabi ni Sir John, okay, kita-kita tayo bukas. Yes po. Magbaba ko, wala akong pera. Mag-iisip diskarte. May meeting ko grupo ko, ambagan kami. Ang explanation ko, ako attend sa Manila, yung matututunan ko, ituturo ko rin sa inyo. Yung gastos natin, mas konti lang. Buwan diskarte, punta Manila, balikan. Babalikan, attend ang training, uwi na ulit. Discount. Uy. Sir John? Ako nung binibigyan ako ng task nila, sir, ang bossing ko dati, hindi talaga ako tumatanggi. Kasi alam ko nandun ang growth. If namimili po kayo sa isang sitwasyon sa life nyo, always choose the hardest. Kasi yan ang magpapadali ng buhay mo. Pag ang pinili mo lagi madali, yan po ang magpapahirap ng buhay. Kaya sa matatagal na po sa industry, alam niyo na kung bakit.
Di ba? Always choose the hardest. Kasi sa basketball, sino ang pinakamagagaling? Yung grabe mag-training. Sa military, sino ang pinakamagagaling? Yung grabe din ang training. Sa network, ganun din. Ito yung purpose nito. Na actually, bakit nagkakaroon tayo ng training? Normally nga ako, binabasag ko pa eh. Takot ka ba Jeron sa mga rides? Hindi ka takot? Kahit konti? Ayun, okay. Magandang sign yan. Kasi yun po ang mga sinasama ko talaga sa mga rides. Kung ano yung hindi mo kinakain, yun ang ipapakain ko. Hindi ka mahilig sa gulay, halika dito. Kasi kailangan you need to face your fear. If you're going to face your greatest fear, ano bang mahirapan ka? Takot po ako sa ahas. May alaga po akong ahas sa bahay. Mga, ilang taon na ba yun? Mga 18 years na po sa akin. Nagsimula po siya maliit na ganito. Ngayon, mga 5-6 na lalaki na magbubuhat kasi laki na po ng hita. Takot ako sa ahas. Kaya nung inaalagaan ko yun, iniiwan ko lang. Minsan maliligo ko, iwan ko sa kama ko. Sa mamaya kunin ko. Habang naglalaro akong Dota, nandito lang. Sabi sa akin ng iba, alam, ba't ka nag-alaga ng ahas? Hindi mo ba alam, pag nagutom niya, nangangain niya. Eh, sabi ko, ba't mo kasi gugutumin? Pakainin mo ng maayos. Di ba, kahit tao naman, subukan mong gutumin ka. Di ba, iinit din naman ang ulo mo eh. Ang ahas naman, at least yung ahas, pag busog na, tigil na. Di ba, no? Takot ako sa ahas, nag-alaga ako ng ahas. Ang sign ko na dapat gawin ko ang isang bagay, pag sinabi mong hindi ko kaya. One time sabi ko sa apply, bumili ako ng motor, Ducati. Sabi ko, gusto ko magmotor kasi from Manila to Bicol. Sabi nung apply, huwag ka, delikado yan, Joseph. Nagmotor ka naman, yung mga maliliit na motor, first time mag big bike, delikado yan, bla bla bla. Ano yung sinabi? Sabi ko, okay po apply. Kinabukasan, alis ako. Kasi sabi mo, hindi ko kaya, hindi wala lang pa. Nakauwi ako ng Bicol. Pag-uwi ko yun, galit na galit si Papa. Kasi pag-uwi, kung nag-aalmusal ako, umaga dumating. Sa'yo na yung motor na yan? Sige ko po. Nagmotor ka galing Manila? Opo. Hindi mo alam, delikado yung ginawa mo. Pwede kang maksidente, pwede mo lang. Sige ko, Papa, kumakain po ako at nandito na ako, tapos na rin naman. At hindi ko na po uulitin. Kaya okay na tayo, bati na tayo. Takot ako sa heights, nag-skydive ako sa Las Vegas. Hindi ko yun makalimutan kasi ang paniniwala ka sa buhay, pag mamamatay ka, patay ka na. Sabi ng iba, ala, grabe, biglaan yung pagkamatay na. Meron bang namaalam? Meron bang naka-schedule? Bukas, alas 3 ng hapon, no? Pag oras yun na, oras yun na. Kaya nang paniniwala ko sa buhay yung pag namatay ka. Mas masarap mamatay na ginawa mo yung gusto mo kesa nabuhay ka dito na para kang patay. Kasi puro katakot, puro hindi kayo kaya, hindi kayo ganito. Ako dati namamasada ako ng gym 5 years. Sabi sa akin ng mama ko, tigil ko na daw ako masada. Sabi niya, hindi naman tayo anak mahirap. Hindi naman tayo sobrang tigil mo na yan, delikado yan. Kasi ko, mama, mas delikado naman buhay ng pulis. Buhay ng security guard. Ako namamasada lang naman ako. Anong delikado sa ginagawa ko? Kaya yun ang paniniwala ko sa buhay na kailangan po natin gawin yung bagay na nabubuhay tayo. For so long, ang dami po sa atin na hindi natin ginagawa because we're afraid. Nilagay tayo, hindi may kaya, hindi may pwede, nakakatakot na. Mas magiging maganda ang mundo to kung marami tayo sa earth na to na nabubuhay, na ginagawa yung bagay na nagpapabuhay sa atin. Bakit ko siya alam? Kasi pag nag-network ko ako, pag may sakit ako, pasalitain ako, nawawala ko sakit ko. Network, I love so much kasi mas lalo ako tumatalino, mas lalo ako nagre-research, mas lalo ako nag-aayos ng sarili ko. Yun ang bumubuhay sa akin. Yung passionate ko mas mag-inspire ng ibang tao. I don't know kung ano nagpapabuhay po sa inyo, pero please, that is the purpose bakit ka nabuhay sa mundo. Then sana, ibigay mo yan, iparamdam yan sa ibang tao. Kasi once na ginagawa mo yan, yan ang pinaka-magpapakompleto at pinaka-magpapasaya po sa inyo. Kaya sa akin, ang dami kong kinonquer, natakot ako, ang sarap. Saan pinaka nakakatakot sa skydive? Yung iniisip mo
na mag-skydive ka. Nung gabi, medyo okay pa. Nung umaga na alam mo nang aalis kayo, bumibilis na yung tibok ng puso. Nung dumating yung van, lalong bumibilis. Nung kinakabit na yung parachute, bumibilis-bilis. Nung nasa aeroplano na parang gusto mo nang sumuko. Kaya lang nakakabit ka dun sa napakalaking Amerikano, na pagkakos na, kita lang ganito, bigla. Ang dilat ko! Kita ko yung buong Las Vegas. Naka-open ang parachute. Yung pala yung pinakamasarap na pakiramdam. Yung scenario itself, hindi pala nakakatakot. Yung iniisip mo lang, yung nakakatakot. Pag nandun ka na, sobra pong sarap. Nakita mo. Kita mo mismo yung mundo. Kita mo gaano nakakataas unti-unti. Grabe. Kaya sa akin, have the courage again. It's not about the age. Age is just a number. Kung gusto mong huwag ka nang tumanda, huwag ka na kasi mag-celebrate ng birthday. Nag-celebrate ka tapos nalulungkot ka. Ipopost mo pa, +1. Tapos pag tinatanong ka ilang edad mo, depende sa edad kasi mas matanda, mas matagal sumagot. Ilang edad na? Diba? At masyado natin pinapalungkot sa sarili natin, mag-invento ka ng sarili mong edad. Diba? Ilang taon ka na? 23. Bakit? Eh, yun yung nag-stop na yung edad ko eh. Diba? Ba't kailangan natin masyadong sundin yung nakasanayan kasi we will end up na malungkot tayo? Mag-invento ka ng sarili mong gusto mong buhay as long as na wala kang inaapakan ng ibang tao and you're happy. Clear po ba tayo? Yes! Number 3. 1, 2, 3. Prosperity abundance mindset. Now, ito yung sinasabi ko po sa inyo na lahat ng nangyayari, isipin nyo yun na positive way. Kaya ngayon, nagkakaroon ng sabi nga, ito sa portal, yun sa subscription kasi nandun na sa portal natin. Ano yan? Lagi kang dun sa abundance. Kasi end of the day, kami nga ako, nag-networking po ako 2003. Ang quota na namin nasa 24,000. And since sanay naman sa ganun, kaya parang hindi siya bago. Pag nagdinegosyo naman kayo, may quota din naman kayo. Eh, kailangan nyo pang sweldo sa empleyado nyo, pang bayad sa rent nyo, so on and so forth. Pag empleyado ka, may quota ka rin naman. Kailangan mo pumasok ng 8 oras para magtrabaho. It's just the same with us. Ano ba naman na para ka lang umiinom ng barley na gumagamit? Kaya dito sa abundance mentality, ang point ko, pag may bayarin, matutong magbayad ng advance. Pag may utang, bayaran. Kahit hindi ka po sinisingil, bayaran. Huwag ka magantay na kung kailan ka singil. Regarding yung nagpautang sa'yo, mayaman o hindi, magbayad ka kasi abundance mentality ka nga. Clear po ba tayo? Yes! Pag kumakain kayo sa labas, learn na mag-tip. Kung hindi ka po nag-tip, sana ayusin mo na lang yung kinainan mo para konti na lang yung trabaho ng waiter or waitress. Doon pa lang, as simple as that. Maglinis ka sa harap ng bahay mo. Pag medyo din naman, ay sinipagan, pati yung bakod na ng kapitbahay mo, linisan mo. Wala naman po, wala na kapag exercise ka pa. Walang kasi sarap na paglabas mo, malinis ang dinadaanan mo. Di ba minsan tayo lagi, may dumi dyan, wala ka nang pumupulo. Nakalimutan mo, ikaw mismo, isa ka rin sa dumadaan doon lagi. Ba't hindi mo na lang pulutin? Mas magiging madali at masaya ang mundo natin if mas gagawin po natin ang part natin rather than laging dapat ibang tao ang gumagawa. Magkaroon po kayo ng kota ng ano ba naman 5 beses sa isang araw na magpapasaya ka ng tao. May nakita kang matanda na may bit-bit, di ba? Tulungan mo. May kaibigan niya ako niyan, galit na galit kasi may tinutulungan siyang matanda. Sabi, tita, dito ka na, upo ka na kasi punong-puno yung bus, pinapaupo niya. Ayaw, galit matanda. Dito na lang po kayo. Alam niyo bakit? Sa kabilang bus kasi yung kailangan ko na sa kabilang bus eh. Sa iba naman pupunta, kaya nagalit. Okay. Number 4. 1, 2, 3, go! Now, kung anong pinapagawa sa inyong tanggapin? Tita Ticket, 10. Anong sagot? Ano po kayo? Anong sagot? Grabe naman, kulang yan. Na-gets? Yes! Sama kayo sa enjoyment. Anong sagot? Yes! Kaya kung anong pinapagawa sa inyo ng SP nyo man,
ng grupo nyo man or ng mundo man, laging tanggapin nyo. Kasi kaya yan binibigay sa inyo kasi may tiwala sa inyo, magagawa mo yan. Clear? Yes. Kung bigla kang ginawang team leader ng hub mo, tanggapin mo yan. Ginawa kang taga-irisilo, tanggapin mo yan. Kasi may purpose bakit yan pinapagawa sa'yo. Habang tumatangi ka, it's already saying na ayaw mo ng ganun klase buhay. Tama po ba? Yes. Okay. Number 5. 1, 2, 3, go! Ang challenges, ang pressure, always remember this, ito ang magpapatulong sa inyo for you to grow. Walang muscle na lumaki na hindi na stress. Ang muscle para lumaki, kailangang basagin para mag-heal ulit siya, para habang nag-heal siya, lumalaki siya. Alam niyo po ba, nakakita na kayo ng mga nagta-taekwondo or yung nasa UFC na nagiging parang bakal na yung chin? Kasi sa kasisipa nila, yung buto nagkakaroon ng crack na maliliit. Na yung crack na maliliit na sa paulit-ulit, nire-repair niya yun hanggang pagdating ng oras, sa sobrang dami niyang pinagdaanan, tumitigas na to na parang bakal. Pero hindi mangyayari ito, hindi niya mararanasan yung pain na yun. Kaya makikita mo lahat ng taong successful, hindi na po sila halos makaramdam ng pain kasi marami ng best nilang naramdaman yun. Kaya kung ikaw nasasaktan ka pa sa rejection, ibig sabihin kulang pa yung rejection. Mas maraming rejection, ang jeepney driver ba nasasaktan pa sa rejection? Hindi na, ang dami ng best para po hindi na masasakay. Tama, hindi nga lahat ng sumakay, kaya. Pero sanay na sila sa ganun eh. Kaya yun din sa akin, na you need to understand, pinakamalayong nararating, pinakamaraming pinagdadaanan. Ang pain, kakampi natin. Nanood kayo ng X-Men? Yes. Namatay si Jean Grey, sinong nabuhay? Phoenix. Kung nanood po kayo ng Naruto, kailangan patayin ni Itachi lahat ng angkan nila para lumabas yung galing ni Sasuke. Lahat ng story ng pinaka-successful na tao may pain na pinanggalingan. The greatest motivator is pain. May pain na yun ang ginamit niya para lalong maging successful sa life. Kaya sa akin, kung ano man mga pinagdadaanan nyo, kung ano man mga naging doubt sa inyo, gamitin niyo as motivator. Kasi katulad sa akin, ang isa sa pinaka-motivation ko rin before bakit hindi ako naging madali sa akin na pag-network. Nakita ko paano bumagsak negosyo ng parents ko. Nakita ko paano naghiwalay yung magulang ko, high school ako, paano sila nag-aaway, nagsisigawan, paano nagbabatuhan sila ng laruan ko na umiiyak ako kasi yung laruan ko nasisira. Kasi one time yung helicopter ko, lumiman si Malaya pa! Iyak ako eh. Hindi ako umiyak dahil sa akin, umiyak ako sa laruan ko. Ang pinaka-nadurog puso ko, yung nagbago yung mga palibot ko. Yung dati nanakawan, imagine mo nanakaw yung bag ko. Yung pulis ang pumunta sa tindahan, dala-dala yung blatter. At doon kami ini-interview. Eh di ba pag ordinary pang tao, magre-reklamo ka, ikaw yung pupunta sa police station. Sa amin yung pulis ang pumunta sa amin, tapos kinabukasan huli yung magnanakaw. Ganun kami dati. Hanggang dumating sa point na nag-iba na yung tingin sa amin. Ang pinaka-nasaktan ako, yung nangungutang na yung father ko. Nangungutang yung father ko kasi dati, pag pupunta kami dun sa isang kamag-anak namin, diretso bahay, kwentuhan. Dumating sa point nung nangungutang na kami, pinapila kami sa pilahan ng mga ahente, ng mga ibang ano. Nakaupo kami doon, tapos si Papa tinitilian ko, sabi ko, ba't kami pinapapila dito? Eh, every year, pag pumunta kami, diretso sa bahay, kwentuhan, kain. Nung mangungutang, nakapila kami doon. Doon ako na nadurog na yung puso ko na sabi ko, ayoko ng ganito. Sabi ko, ayaw ko na magawalan ng pera kasi hindi ganun kadali ang buhay. Kaya nung nakita ko ang network marketing, sabi ko, paano ka mapapagod? Magre-recruit ka lang naman. Hindi ako nasasaktan sa mga tao na nagre-reject sa akin kasi sila ang nahihirapan. Di ba, it's example lang ako siya, mag-join ako next month. Pag pinalo ako, di ba magpapalusot? Sensya ka na, wala akong pera eh. Next month, okay po, sige next month. Babalik ako lang siya next month. Pasensya ka na kasi may namatay. Okay po, kailan kayo mag-join next month? Okay, next month. Pasensya ka na, may namatay din sa mother side naman, bla bla bla. Ako na
sabi ko, uubusin ko lahi nito. Sabi ko, baka sabi ko. Siya ang nag-iisip ng palusok. Ako ang ano pala naman, kailan na po ba mag-join? Kailan mag-join? Ganun lang ako. Wala akong emosyon. Hindi ko masyadong ninanamnam yung sagot nila. Basta sabi nila, next month. Alam ko, next month. Ang ano ko lang, hindi ako doon umaasa. Araw-araw, marami pa rin ako pinakausap. Pinakamasakit sa pag-network, nag-compute ka ng nangakong mag-join. Eh, mag-executive, may 40 mil ako, may 10,000 ako. Ano mas masakit sa nag-compute? Nagyabang. Alam niyo ba, may mag-join sa akin next week? Grabe, kikita ko ng 50. Anong mas masakit sa nagyabang? Naggastos. O tangin mo ako 20 mil. Babayaran kita 25. Pinautang. Nagyabang kain dito. Kwento yan. Mag-join sa akin. Nung lumalapit na yung next week, yung tibok ng puso mo, dumadami na. Nung tinitext mo na, hindi na nagre-reply. Mas tibok ng puso. Nung araw na yun, hindi na patuloy sumali. Ngayon, negative ka na sa network. Dahil sa network, hindi nagkabaong-baong na po sa mundo. Ikaw naman ang may kasalanan. Nag-compute ka na, hindi mo pa nga hawak. Mag-compute, pag literal, kahawak mo na yung pera. Clear mo ba tayo? Ayun. Kaya dito, focus lagi sa growth. Lahat na nangyayari, lahat ng nahirap. Ito masasure ko po sa inyo. Ang networking, isa ang lesson lang to. After matutunan nyo lahat magiging madali na. Kasi kung ano yung mga tanong sa networking noon, yun pa rin naman ang mga tanong sa ngayon. Actually, hindi naman nagbabago. Okay? Kaya, number 6. O, ito na. Understanding the game. Okay? Ngayon, dito, I'm sure gusto niyo pong manalo sa Ascendra, tama? Yes! Gusto niyo maging top earner sa Ascendra? Yes! At naniniwala po ba kayo na yung mga nakikita niyo sa ranking ngayon, kaya niyo pang talunin? Yes! Bakit kaya niyo talunin? Sino? Okay. Ngayon, kasi ako po, nag-join ako sa networking 2003. I was just nobody before sa industry. I started from Bicol. Sa pinaka-last company ko po, naging top 1 naman ako mga after 2 to 3 years. Ibig sabihin, may mga nauna pa sa akin before. But, ano yung pinaka-naging age ko? Bakit ako yung pinaka-pumotok, pinaka-kumita ng malaki? For the simple reason, because of this. Now, ito ang tuturo ko sa inyo na dapat maintindihan nyo to kasi ito yung pinaka-magiging age nyo. Number 1, dapat naiintindihan mo natin gaano kaganda products natin. Nakainom na po ba ng produkto? Yes! Anong lasa ng fish oil, ng Omega Life? Yun. Kala ko may matamis na sasagot eh. Okay, ngayon. Tatlo pa lang naman po ang products natin. Pero this December may mga darating po tayong bagong products. Excited na po ako sa sabon na darating po. Yung Celestial soap natin. And sa babae naman, lalo na yung pampikos na product, ang belt. Kasi nandun ako sa bibili ako ng pang-gym ng protein bar. May narinig ako doon na gano'ng maganda mo yung Picos. Sabi ko, sayang may product namin, bibentahan ko na to agad eh. Kaya sa atin, napakaganda po ng mga products natin. Kaya dapat na-try nyo na po, gamitin. At meron man lang po kayong user. Kasi kung meron na kayong user ng product, madali-madali na po na wala ka na problema sa subscription. Okay, may mga grupo po ako sa Bicol na nakakapagbenta po sila ng mga 15 to 20 pouches per day. I-aalok niya lang naman yan. Diba, i-alok mo sa kada tao, sir, tulungan mo ako, bilan mo ako ng ganitong product. Ang Pilipina naman, by nature, tutulong yun eh. Kahit anong binibenta mo, kung good mood ako, natanggap ako sa trabaho, binenta mo ng ganyan, sige, tulong na lang ako. Natatanggap ko lang ng sweldo, sige. Kaya ako dati, namimigay pa ako ng flyers, yung do you want to earn extra income, namimigay ako every Sunday. Doon ako sa harap ng simbahan. Kasi di ba kadalasan nagsisimba, anong dasal? Lord, sana magkaroon ako ng magandang opportunity, sana magbago ng buhay. Hindi mo mga ganun ng dasal. Paglabas, bibigyan mo ng flyer. Ano kayo? Ay, ito na yung sagot sa dasal. Diba? Kaya, ito na lang po na be creative. Ang dami
makabisado, maintindihan ang difference po natin sa mga ibang produkto. And after marketing plan, napakaganda po ng marketing plan natin kasi design na po ito na tumagal ng tumagal. Ngayon, tuwa-tuwa po yung mga ibang founding partner natin kasi nagsisimula na po, meron na po mga subscription para kung bumabagi yung notification nila. 8, 10, 10, may maganda na nangyayari. Lalo na pag dumami ng dumami yan. Kasi ang dami natin mga iba't ibang product. Darating po ang product natin, simula po sa ulo hanggang paa, may product po tayo. Simula pagkagising hanggang matulog, may product po tayo. In short, habang yung downline mo naliligo, nagsasabon tuwan-tuwa ka kasi 8. O, di ba? Kaya pag pupunta ka sa bahay ng downline mo, sige, inom ka ba, di ba? Ngayon, yun ang design po ng marketing plan natin na pagdating po ng oras, mas lalong marami pa po kami ibibigay sa inyo. Ang pagdating ng oras, mas lalong malaki din ang kikitain nyo kasi nagkakatulungan because sa one account policy. Yes. Sige po ba tayo? Yes. Okay. Timing, very timing po kayo kasi wala pa po kayo sa pioneering. Ang tawag po dito, sa stage po ninyo, pioneering. Kung sa mundo, buntis pa lang si Acentra. Hindi pa po nanganganak. Manganganak po siya kailan? February. Ang February 8, yun po yung day 1 natin. Kaya sana sa day 1 natin, marami ka na po. Okay po ba yun? Okay. Number 4, leverage. Sa leverage po, dapat kilala niyo po ba yung mga management natin? Yes. Kilala niyo po ba yung CSR, yung SP, yung GP? Huwag po kayong mga aaway ng ibang tao. Kahit SP mo yan, may mga ginagawang hindi, huwag mong awayin. Kasi lugi po kayo. Pag inaway nyo, hindi nyo na yung magagamit. Kaya kung galit ka tuloy, bigyan mo ng maraming schedule. Di natulungan ka palalong kumita ng malaki. Kaya dapat dito, always remember this, use everyone. Yung magulang niya, pwede nyo gamitin testimonial. Di ba, mama, inom ka mama, anong epekto? Maganda, ikwento mo. Pwede mo gamitin lahat na nakapalibot sa iyo para mas maging advantage siya. Number 5, social media. Kaya as much as possible, sana everyday po nagpo-post po kayo. Ang labanan po sa social media, mas marami po kayong posting, mas maganda. Yes. Clear? Yes. Ilan dapat per day? At least kaya niyo pong 5. Matuto po kayo mag-TikTok. Ito tip ko po sa inyo, lahat ng bagay na hindi kayo marunong, maghanap ka ng tao na marunong doon, kausapin mo, tanungin mo anong ginagawa, gayahin mo lahat, shoot, tapos usapan. Ako naalala ko dati, nung nasa Forever Living Days ako, meron silang binibentang parang pang mga matatanda. Hindi, since ang market ko, ang circles ko, puro bata, hindi ako marunong. Tinatanong ko lang siya, paano mo siya binibenta, kanino mo binibenta, paano pag sinagot kang mahal, anong gagawin. Gagayahin ko lang ng lahat ng ginagawa niya. And pagdating ng oras, nakakapagbenta na ako. Kaya dito, maghanap lang po kayo ng tao na marunong sa gusto mong matutunan. Lahat ng bagay, kaya niyo pa pong matutunan, hindi po dahil sa may edad na po kayo. Clear? Yes. Kaya, eto, mga para mas maging advantage nyo, tip ko rin pangalawa, matuto kayo mag-control ng mga antok nyo. Kasi, nadadamay nyo ako. Sabi nila, okay lang po yun, nasanib po kayo sa offline, nasanib kayo sa online lahat, and it's normal. Kaya nga po, actually, after po dito, malapit na po tayo matapos sa first part, kaya dito na po tayo sa skills. And normally dito po sa skills, bibigyan ko po kayo ng 30 minutes straight. Balik po tayo dito ng 8